of the ombudsman, you will only establish yung kami, the individuals involved in the case. Ang lumalabas na nga is iimbestigahan daw nila yung kaso. So two things. Number one, may letter din kasing ombudsman. Ang sinulatan nila si Attorney Levy at meron silang fact-finding sa ombudsman. Number two, and ito yung tumayo din ako, sabi ko sa kanila, teka lang, ano ba itong iniimbestigahan ninyo? Bakit yung mga nag-aakusa ang iniimbestigahan ninyo? Sabi nila hindi. Iimbestigahan namin yung kabuuan. Sabi ko, so meaning to say, iniimbestigahan ninyo yung corruption issue that is being raised by the joint affidavit. Yes. So sabi ko, therefore, kung ganyan talaga, tawagin nyo dapat si Bongbong Marcos. Tawagin nyo dapat si Sandro Marcos. Tawagin nyo dapat si Speaker Martin Romualdez. Tawagin nyo si E.S. Lucas Bersamin. Kasi dapat kung iimbestigahan ninyo kaso, you know, in the history of the National Bureau of Investigation, kung may ganun talaga investigation, and if the NBI is being utilized for that, kasi isipin nyo, taxpayers money to, pondo to ng gobyerno, resources ng gobyerno, manpower ng gobyerno, then you should investigate the entire case. Yung accusation nila na pera na dinideliver, and they should call all those involved or all those that were mentioned in the affidavit. Kaya nung lumabas tong 18 Marines, ganun kagad yung frame of mind ko. Ayoko mangyari yung nangyari kay Sergeant Gutesa. Ayoko mangyari sa kanila. Yung ties with the so-called ex-Marines who allegedly serve as bagmen of former Congressman Zaldi Co. Paano niyo po sila nakilala? Actually, Willard, hindi ko sila kilala. They had discussions with Attorney Levy Baligod, and from my understanding, several retired officers. I'm not privy to say exactly who are the officers involved, but ang alam ko, sila yung nag-usap-usap. Pagkatapos, nasabihan ako ni Attorney Levy Baligod nung actually tapos na yung kanilang affidavit, and they were about to hold their press conference. And so I told them also, kasi from the start naman if you recall, Willard, si Sergeant Gutesa was already saying na may mga involved na mga sundalo na kasama niya. And well, when I found out through Attorney Levy Baligod na yun nga, nagkaroon sila ng pagkakaisa, nagkaroon ng pag-uusap with the soldiers and they're willing to come out. So doon ako nagsimulang tumulong sa kanila. Ano pong uri ng tulong ang inyong ibinigay, sir? Well, initially, itong mga taong to, yung mga sundalo natin, they needed, first I organized the press conference, I helped them organize that, and also yung transportation nila. And at this point, sabi ko nga, kung ano pa matutulong ko, tutulungan ko talaga sila. From securing their families, dahil ayoko yung nangyari kay Sergeant Gutesa. If you recall, Willard, di ba, parang hanggang ngayon, sinasabi, nasaan ba si Sergeant Gutesa? In fact, during the Senate committee hearing, ang sabi ni Sergeant Gutesa, he was supposed to be with this ex-Marines group. Nangyari naman yun. Pero eventually, from being protected, may mga pumasok na from what I understand, active soldiers, Marines, na nangyari na illegally detained si Sergeant Gutesa. And I have proof to show that, Willard. Siguro now is not the proper time, but I have proof that he was under duress, na may pressure sa kanya, na na-detain siya noong mga panahon na yun. Oh, are you in touch with him, sir? Actually, even before Willard, wala akong direct contact kay Sergeant Gutesa. What's happening is there's a group of his ex-Marine comrades, and they're relaying messages to my friends. At mula doon, pinapaabot sa akin kung ano yung mga nangyayari. At mabalik tayo sa kwento ng mga ex-Marines. Do you believe, sir, sa kanilang kwento completely? Alam mo, Willard, yung tinitindigan ko yung sinasabi nila kasi it is consistent with what Sergeant Gutesa is saying. And from time to time, nakipagkwentuhan ako sa kanila pag nakakasama ko sila, and I ask them about some details of what they're saying about the delivery of money, yung mga maleta. So ako, ang hindi ko lang nagustuhan kasi doon sa nangyayari is that parang sila yung nagsalita, and now, yung Blue Ribbon Committee, hindi sila tinatanggap pa, walang hearing to that effect. And then kanina sa NBI, parang kami pa yung iniimbestigahan. Sabi ko nga, if there will be any defense, kung sasabihin nila mali yung sinabi o may pagsisinungaling, hindi trabaho yun ng ahensya ng gobyerno. Trabaho yun nung akusado. And I think the resources of the government should be utilized to really establish what they are saying, the truthfulness of what they are saying. Kasi
kung meron talaga nangyaring krimen, di ba? Sabi na si Saldico ang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. Ito yung mga tao ni Saldico eh. Ito yung mga nagdadala at nagbibitbit ng pera. Di ba dapat pagdugtungin yung mga kwentong to para mabuuin natin, malaman natin ang katotohanan at yung kabuuan ng operasyon ng pagnakaw sa pondo ng bayan. Mapunta naman tayo, sir, sa mga detalye. The NBI Director Attorney Melvin Matibag said, very odd and unusual daw na iisa lang ang kanilang affidavit at hindi naman daw sila araw-araw magkakasama. Your reaction to that? Actually, we learned, pagdating sa ombudsman, any person can write the ombudsman, even without a notarized affidavit. They can write for an informal letter to the ombudsman. Kahit nga sabi sa tissue paper, isulat yan no? As long as the facts are established, motu proprio, the ombudsman can already investigate the issues being raised, no? Yung nangyayaring crime or nangyayaring graft and corruption or nangyayaring plunder sa ating pondo. In this particular case, this was even notarized by the 18 Marines, the soldiers, including the soldiers, and then nagkaroon pa ng may witness pa si Bishop Tendero. Not on the veracity of what they're saying, pero na nakita niya na they were not pressured, that they were really there, that they were the ones who are making this allegation publicly as it is being notarized. Kaya para sa akin, yung sa ombudsman, dapat sana that we really conduct an investigation on this. Kasi very clear no? Yung sinasabi nila na dito nag-deliver kami, tinanggap ng congressman na to yung pera, nag-deliver kami ng maleta dito. Ano to? Details to of first-hand, nakasama sila, first-hand information, hindi to hearsay. Sila mismo yung nagbitbit ng mga pera, mali-maletang pera sa mga taong nakalagay doon sa affidavit. Director Matibag has also flagged supposed inaccuracies, sirs, doon sa affidavit ng alleged bagmen. For one, 8 out of the 18 daw ay hindi naman naka-assign kay Zaldico. What is your reaction to that? If you talk with them, they will tell you that they're not necessarily assigned to Saldico. Totoo naman yun. Minsan naka-assign sila sa isang grupo, sa member of the family, kuminsan doon sa asawa. Pero sa delivery, lahat sila may involvement kasi nagkakaroon ng shifting Nagkakaroon ng ikutan. So maybe ako yung main person o kung sino man yung point person nila, team leader, o tara, deliver tayo. And ang delivery dito, when I ask them, sabi ko, anong tingin niyo yung minimum delivery? Ang minimum mo namin, sir, mga 500 million. Maximum, mga 4 billion. And this is 3 times a week na delivery. So hindi lokohan itong mga sinasabi lang. 3 beses sa linggo, 400 billion at the minimum. And you're talking of 3 times a week. And that's about 33 months. Kasi 2 taon. So 24 months. Nung nagsimula 2022, may 3 buwan doon, tapos 5 months. So, more or less, 33 months ang pinag-uusapan nating 3 beses ng linggo ang delivery nila. And Director Matibag also said they now have certification saying never nagkasama sa air taxi sina Ko and one of the alleged bagmen na si Bernard Tube. And this is related to the claim of Tube na kasama raw siya doon sa air taxi para supposedly to deliver cash doon sa Ilocos Norte, intended ostensibly for the President. Your thoughts? Alam mo, Willard, no, and I think yung mga nanonood ngayong gabi, hindi ba kayo nagtataka na yung NBI ang siyang nagiging defense lawyer ng mga akusado? Hindi ba kataka-taka na sila mismo nagsabi, hindi totoo yan? Dapat yung ina-accuse o yung sinasabing involved doon sa tumanggap na pera, gumawa ng depensa sa sarili nila. Again, I stand by the statement of the Marine who stated that, not discuss yan kanina, na sinabi nila na mukhang mali yung timeline na pinagamitan ng Air Taxi PH or the company that they used to deliver the money. So all these things will be proven in a proper court. Ang tanong lang is, bakit ngayon pa lang na nagsasalita, meron nang humaharang, meron nang nagdidepensa? Katakataka naman. If I file, for example, Willard, a case against you, no? For example lang, I file a case against you. Yung piskal, hindi niya sasabing, hindi totoo sinasabi mo, o mali yan, o hindi ganito yung ginawa. Hindi Ang titingnan niya yung ebidensya ko. Titingnan niya kung ano yung mga sinasabi ko. And then if there's a probable case, doon natin i-file. So dito pa lang, investigasyon pa lang, parang nakasangga na. They're already preventing the case to,
or they're already shooting down the accusations of the Marines. Ako, anytime, imbitahan nila yung mga Marines sa Senado, sa Kongreso, at kahit ngayon sa Korte. I tell you, Willard, when they speak, makikita mo naman kung nagsisinungaling, kung nag-iimbento. Natural yung kanilang kwento, kung ano nangyari sa pagdi-deliver nila, at kung ano yung mga nakita nila. At ngayon, sir, mahabol ko lang, wala pang feelers na iimbitahan sila sa anumang pagdinig sa Senado or sa Kamara? As of now, wala pa, Willard, no? Unfortunately, yun din yung iniintay natin because, syempre, ano ba yung mga institusyon ng gobyerno? Of course, yung Congress, nandyan yan, pwede siya mag-imbestiga. Yung Senado through the Blue Ribbon Committee. Sa Congress, the Committee on Good Government. And then you have the Ombudsman. Ito yung mga ahensya ng gobyerno na maaari sana mag-tackle ng issue. And of course, ang bastion of freedom of speech, bastion of democracy, yung pwedeng magbigay ng luwag dito sa mga taong to dahil malaking tao mga sinabihan nilang tumatanggap ng pera is really the Senate, no? And hopefully Congress, but primarily the Senate dahil siya na talaga yung gumagawa ng investigation through the Blue Ribbon Committee. But unfortunately, hanggang ngayon, ayaw pakinggan. Ano narinig natin, di ba sabi ni Senate President Tito Soto, the rules has to discuss that because there is a pending case. But it has been proven even before, yung Benson versus the Senate, na kahit na may mga pending cases, pwede nilang i-hearing yan. At lalo tigit, yung isyong to, malawakang nakawan sa pondo ng ating bansa. First time nangyari. Billion-billion yung naririnig natin delivery, billion-billion yung inamin. Can you imagine, no? District Engineer Alcantara saying na ito yung pumasok na pondo sa flood control. If I'm not mistaken, about 30 billion. Yung total budget ata na pumasok sa kanya is about 50 billion sa district niya, but yung sa flood control is about this much. Ang laking pondo nito for a district engineer. At yun ang nakakatakot na nangyari sa pondo natin, yung nakawan na nagaganap nitong mga nakaraang taon. We'll just take a short break, sir, and we'll continue our discussion with former Congressman Mike Defensor. And sir, let's go now to your appearance with the NBI. Ano po ang inaasahan yung susunod na hakbang ng ahensya? Actually, Willard, hindi ko talaga kabisado kung ano yung nangyari kanina. Because when we were called in, and if I may read the subpoena, I have it here with me. Sabi nila, to provide relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman. Ang pagkakalam namin is to establish yung mga tao, kami. Sino ba kayo? Totoo ba yan? Totoo ba yung mga taong yan? So, ang gusto namin i-clarify kanina is, ano ba to? Kasi based on the deputation of the Ombudsman, you will only establish yung kami, the individuals involved in the case. Ang lumalabas na nga is, iimbestigahan daw nila yung kaso. So, two things. Number one, may letter din kasing Ombudsman. Ang sinulatan nila si Attorney Levy at meron silang fact-finding sa Ombudsman. Number two, and ito yung tumayo din ako, sabi ko sa kanila, teka lang, ano ba itong iniimbestigahan ninyo? Bakit yung mga nag-aakusa ang iniimbestigahan ninyo? Sabi nila, hindi. Iimbestigahan namin yung kabuuan. Sabi ko, so meaning to say, iniimbestigahan ninyo yung corruption issue that is being raised by the joint affidavit. Yes. So sabi ko, therefore, kung ganyan talaga, tawagin nyo dapat si Bongbong Marcos. Tawagin nyo dapat si Sandro Marcos. Tawagin nyo dapat si Speaker Martin Romualdez. Tawagin nyo si E.S. Lucas Bersamin. Kasi dapat kung iimbestigahan ninyo kaso, in the history of the National Bureau of Investigation, and I have my utmost respect to the Bureau, nangyari na yan doon sa probe ng Napoles, di ba? Napoles yung Pork barrel case. Yes. pork barrel case. Tapos nangyari din, Willard, yung sa PhilHealth scam. So, ang iniimbestigahan nila is the crime. Sabi ko kanina sa kanila, anong crime namin? This is, your investigation now is a non-crime. Sabi nila, no, we will investigate everything. Okay, then if you will investigate everything, dapat yung nilalaman ng affidavit, imbestigahan nyo ng buo. So, kanina, dahil nga sabi nila, establish daw muna yung identities of the people involved, yun yung ginawa namin. Pero again, I'm reiterating my point na kung may ganun talagang investigation, and if the NBI is being utilized for that, kasi isipin nyo, taxpayers money to, pondo to ng gobyerno, resources ng gobyerno, manpower ng gobyerno, then you should investigate the entire case. Yung accusation nila na pera na dinideliver, and they should call
all those involved or all those that were mentioned in the affidavit. Do you think, sir, more alleged bagmen will come out since Attorney Matibag said that Attorney Baligod talked to over 100 individuals but only 18 of these alleged bagmen came out? Well, to be honest, I do not know if he spoke to all the 103 kasi being mentioned. Ang alam ko kasi there are about 90 but now it's sabi nila 103. So may mga lalabas pa ba? Before I was saying meron, pero I heard Attorney Matibag saying na lalabas yung buong 103. So ako, that's a welcome development kung magsasalita talaga sila, ano yung participation nila sa lahat ng to, para malinaw natin kung ano talaga yung issue. I just hope na, parang, kasi nung nangyari kay Sergeant Gutesa, nung lumabas siya, kung hindi ako nagkakamali, may dalawa eh. Sabi nila, hindi totoo yung sinabi ni Sergeant Gutesa. And then later on, and I'm saying it now, Willard, si Sergeant Gutesa, pinaretract nila, pinapirma nila ng affidavit saying na hindi totoo yung sinasabi niya and that inoferan daw namin siya ni Senator Marcoleta ng bayad para magsalita ng ganon. And then lastly, parang sinabi niya, hindi totoo yung delivery niya kay Speaker Martin Romualdez. So, sana yung talagang pagka nagkaroon tayo ng investigation tungkol dito, siyempre, dasal ko, wag naman pagtakpan kasi kawawa na yung bansa eh. Kawawa yung tambayan, kawawa yung nangyayari sa atin. And in fact, dito sa binanggit na to na mga affidavit ng mga tao, consistently, Martin Romualdez is being mentioned. Sergeant Gutesa mentioned din, si Saldico mentioned din, pero hanggang ngayon di nila pinapatawag at walang kaso. At balik lang tayo ulit, sir, kay Orly Gutesa. You said you received information he is still in the Philippines. Where did you get that information? From his ex-comrades as well? Yes, Willard. May mga kasama siya. Even nung nasa ex-Marines siya, nasa Marines siya. Ang nangyayari kasi, parang napupuntahan, pinapayagan naman ata yung mga kasama niyan dumalaw or puntahan siya. So nakakapag-relay sila ng information. The last information I got is okay na siya. Ako, masaya na ako na okay na siya at hindi naman siya nasaktan, wala naman nangyari sa kanya. I'm just hoping that at proper time talagang makalabas na siya at hindi na siya magipit katulad ng nangyayari ngayon. And do you think he should come out voluntarily? I hope so. Siyempre, yun pa rin ang gusto kong mangyari kung ano yung nasabi niya dati ay mapatunayan niya, and ang sa akin sana, mapaliwanag din niya ano nangyari. Kung paano siya from the Senate, saan siya napunta? Ikinulong ba siya? Dinetain ba siya? Itinago ba siya? At mula doon sa pinagtatago niya, sana naman siya inilipat. Kasi ang pagkakaalam ko, parang mga 2-3 beses siyang nailipat. Again, Willard, I'm just happy na he's okay. Yun lang yung, kasi nung mangyari yan, tinanong ako ni Sergeant Gutese. Sabi niya sa akin, sir, ano kaya mangyari sa akin? Sabi ko, well, Sarge, syempre, sisiraan ka. Sabi niya, sir, wala namang masisira sa akin. Sabi niya, ano pa kaya? Sabi ko, sisikat ka, katulad ni Senator Marcoleta. Tapos tawa siya ng tawa, sir. Sabi niya, ayoko naman ng ganun. Tapos nung sabi ko, syempre, baka delikado rin sa'yo. Sabi niya, sir, handa naman ako. Malalaki na yung anak ko. Tapos nabanggit niya, nag-aaral pa nga yung iba. Kaya nung lumabas tong 18 Marines, ganun kagad yung frame of mind ko. Ayoko mangyari yung nangyari kay Sergeant Gutesa. Ayoko mangyari sa kanila. And let me just pivot quickly, sir, about your plans for 2028. Tatakbo ba kayo mayor ng Quezon City? Dahil may mga pictures na pinipare kayo kay Miss Aiko Melendez as possible running mates. Ano po ang plan Alam mo, ninyo? Willard, yung poster na yan, galing yan sa mga gustong manira sa akin. Ang gusto nilang palabasin ay dahil sa eleksyon o dahil sa politika. Kaya ako nagsasalita at kaya ko ito ginagawa. Hindi po ganon. Wala akong plano sa politika. Ang nais ko ay isang bulat at ilabas ang katotohanan dahil sa korupsyon. Ngayon lang nangyari. Sa tagal ko na, sa serbisyo, sa gobyerno, naging kabinete po, sa kongreso na nagkaroon ng organisadong pagnanakaw. Pati yung pondo natin sa PhilHealth na dapat sana pagpalakasin yung ating programa sa pangkalusugan, nandyan dapat yan, pagandahin pa, huwag nang pagbayarin yung mga tao, pag may cancer, matulungan talaga ng husto, nakuha pa at nalagay sa flood control. Yung pong subway dapat natapos na natin 2028, pero dahil sa kalokohan, nilagay sa flood control, ayan, hindi na ako matatapos.
ito po ang aking tanging gustong gawin, na ilabas tong katotohanan na to at matakot yung mga nagnanakaw, hindi na mangyari tumuli. At syempre, higit sa lahat, panagutin yung mga nagnakaw. At makuha man lang natin kahit paano yung pondo na kinuha nila sa kaban ng bayan.